Sisimulan ko ang aking kwento sa isang kasabihang, ang pag-ibig na may gayuma ay may hangganan. Ang pag-ibig na may pagmamahal ay walang hangganan. Maraming kasamaan sa mundo na ang punot dulo ay ang pagmamahal. Sadyang mahiwaga at makapangyarihan ang pagmamahal. Ang nilalang na umaayon sa kabutihan ay maaaring maging masama dahil sa labis na pagmamahal. Maraming krimen ang nagaganap na ang punot dulo ay ang pagmamahal. Isang mapagpalang araw sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonas. Tobong Morisha po ako sa Negros. Ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo ay naganap noong taong 1983. Isa akong inenyero. Empleyado ako ng isang kilala na property developer dito sa Pilipinas. Minabuti ko na wag na lang banggitin ang pangalan ng kumpanya na pinagtatrabahuan ko noon. Minado ako, Sir Casper. Playboy ako noong aking kabataan. Hindi man sa pagmamayabang pero dati akong pambato ng aming universidad sa Rampahan. Umabot na nga ako sa nasyonal na level. Aminado akong abuso sa kababaihan at yung mga lalaki na may pusong binabae ay hindi nakakaligtas sa akin. Ginagamit ko ang aking itsura at ang magandang tindig para mapunan ang kakulangan ko sa pang-araw-araw, lalo na sa pinansyal na aspeto. Ang realidad ng buhay ay ganon. Walang tutulong sa iyo na walang karampatang kapalit. Iyon ang kalakalan ng totoong mundo. Kailangan mong lunakin ang pride mo at dumihan ang dignidad kung gusto mong magtagumpay sa buhay. Palad ang ipinanganak na mayaman at pinalilibutan ng karangyaan sa buhay. Ang tulad ko naman na ipinanganak sa laylayang estado ng komunidad ay kailangang magsumikap. Sadyang malupit ang lipunan ng mga Pilipino sa nakalipas. Walang libreng edukasyon sa kolehiyo sa pangkalahatan. Ang sistema na kapag mahirap ka, ay mananatili kang mahirap. Sa halip na tutulungan ng gobyerno, ay lalo ka pang ilulubog sa kahirapan hanggang sa maliligaw ka ng landas. Marami sa aking kasabayan na gustong-gustong mag-aral, ngunit walang kakayahan ang mga magulang para sila ay mapaaral. Sana magsilbing aral sa kabataan ang kwento kong ito. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon na may libreng edukasyon kayong natatamasa sa ngayon. Siguro kung meron ng programa ang pamahalaan noon na libreng edukasyon sa mga dedikadong kabataan, hindi ako umabot sa punto na pasukin ang mundo ng mga escort service para lang matupad ko ang aking mga pangarap. Malaking impluwensya sa aking pagkatao ang ganoong karanasan. Yung tipo na kahit hindi ko na kailangan gawin, ngunit hinanap-hanap pa rin ang aking sistema. Pagkasasa ako sa babae, umabot sa punto na halos sa isang linggo ay nakakadalawa o hanggang 3 na babae ako. Hanggang sa graduate nga ako at nagkaroon ng trabaho. Hanggang nakilala ko si Pat o Fatima sa totoong pangalan. Hindi naging maayos ang aming pagkikita sa kumpanyang iyon dahil sa negatibong imahe na nakakabit sa aking pangalan. Sa iisang unibersidad lang kami nagmula, kaya masasabi ko na kahit papano ay kilala niya ako ng lubusan. Nauna siyang nakapasok sa kumpanyang iyon ng 1 taon, kaya malakas ang loob. Lubas ang personal kong isyu sa trabaho, kaya hindi niya iyon magagamit laban sa akin.
Isang beses lang akong kumuha ng exam kumpara kay Pat na inabot ng 3 beses bago nakapasa at nakakuha ng lisensya. Nagkataon lang na tumutok ako sa pagiging modelo at pagiging escort sa mayayamang personalidad. Mabilis akong nakapundar hanggang sa nagpasya akong lisanin ang ganong kalakaran. Isang customer ko dati na kalaunan naging kaibigan ang naging tulay para makapasok ako sa nasabing kumpanya. Iyon naman ang sistema sa ating bansa. Mas malakas ang padrino kumpara sa kredito. Malaki ang utang na loob ko kay Hara. Halos 1 taon ang aming pagsasama. Isang transgender si Hara. Mataas ang respeto ko sa kanya. Dahil sa kabila ng aking trabaho noon, ay nananatili siyang positibo na mababago ang takbo ng buhay ko sa hinaharap. Inakala ko nga noon na kami na hanggang huli dahil para na kaming mag-asawa. Hindi naman ako lokay kay Hara dahil mas maganda pa nga siya kumpara sa totoong babae sa loob at labas na aspeto. Hanggang isang araw, ay sinabi ni Hara na aalis siya para magpakasal sa kanyang Amerikanong nobyo. Bago siya umalis ay sinabi niya sa akin na simulan ko nang baguhin ang aking buhay. Halos 2 taon ang inabot bago ko maisakatuparan ang sinabi ni Hara. Sa loob ng 2 taon ay hindi mabilang ng babae ang aking naikama. Hanggang makauwi si Hara dito sa Pilipinas kasama ng kanyang mister na Amerikano. Pinausap niya ako na ipasok sa kumpanya kung saan may malaking share ang kanyang pamilya. Ang totoo, takot akong mahusgahan kaya umiiwas akong maghanap ng trabaho. Muling nagkaroon ng reforma ang aking buhay. Sinubukan kong labanan ang aking hilig sa makamundong gawain. Isang araw, sinadya ako ni Hara sa aking tirahan. Simulang umalis si Hara ay inilipat na niya ang bahay sa aking pangalan. Inakala ko pa ng araw na iyon ay may gusto siyang mangyari sa amin. "Jonas, andyan ka ba sa loob?" Sanay na akong nakabuyangyang ang katawan ko sa kanya, kaya agad kong binuksan ang pinto. Kahit manipis lang na short ang aking suot. "Bakit hindi ka nagsasara ng pinto? Tumuloy na ako dahil bukas naman." "Bahay mo ito kaya malaya kang maglabas-masok dito." "Palipat ko ba to sa pangalan mo kung may balak pa akong bumalik dito?" "Ay, Jonas." "Gusto mo ba? Maliligo ako." "Jonas, binabastos mo ako. Nandito ako bilang kaibigan, hindi para magparaos. May partner na ako. Umusad na tayo mula sa nakaraan." "Pasensya ka na, Hara. Ano ang may tutulong ko sa'yo?" "Narito ako bilang kaibigan. Hindi ka ba napapagod, Jonas? Talino ka. Lisensyadong ininyero. Para saan iyon? Hindi ka ba napapagod?" Napaupo ako sa higaan at sinapo ang aking ulo. Ginusot ko ang aking 2 mata. Napasabunot ako sa aking buhok. "Paano ako makapagsimula, Hara? Punta pa lang ako pinuhusgahan na ng mga taong nakakilala sa akin. Maliit lang ang ating mundo. Halos lahat tayo magkakilala." "Ay naku, Jonas. Yun lang palang problema mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Saan maraming proyekto ka nang nagawa ngayon? Sinayang mo lang ang ilang taon mo. Bukas ng umaga, dadaanan kita dito. Unang araw mo sa trabaho." "Seryoso?" "Oo. Ayaw mo ba?" Nagmamaldit ang tugon ni Hara. Sige, sige, salamat." Umirap lang si Hara at tumango bilang pagpapakita ng tugon sa aking pagsang-ayon. "Sige na, magbihis ka na. Sumabay ka na sa amin, kakain kami sa labas."
Magkahalong kaba at pagkasabik ang aking naramdaman. Matagal kong pinangarap ang ganong pagkakataon. Ilang beses kong sinubukan pero palagi akong nauunahan ng nerbiyos. Iyon ang palaging umahadlang sa akin. Kaya bigo akong makapagsimula ng bagong buhay. Hindi lingid sa aking kaalaman na may ganon kalakas na impluensya si Hara. Tapos ito sa kursong Fine Arts sa bansang Italy. May master sa interior design sa Amerika. Nanliliit ako sa aking sarili, kaya hindi ko naisip na humingi ng pabor sa kanya. Isa lang akong hamak na palipas oras niya. Tumutugon sa kanyang makamundong pangangailangan noon. Kinabukasan nga ay nagbihis ako ng formal. Freelance model ako, kaya may kalidad talagang panlasa ko pagdating sa pormahan. Walang pagbabago. Lalo pang lumitaw ang kapugian mo, Jonas. Dahil nakasuot ka ng desenteng pormahan. Halika na. Bawal ang late. Unang araw mo ngayon sa trabaho. May sarili akong sasakyan. Kaya nagpatiuna na si Hara. Sumunod na lang ako sa kanya. Pagpasok ko pa lang sa bungad ng building na yon, ay agad na akong pumukaw ng pansin. Lahat ng mapanuring mga mata ay nakapako sa akin. Sanay naman akong may nakatingin sa akin. Ngunit sa oras na iyon ay may halong panghusga. O Jonas, maiwan na kita saglit. Dadaanan lang kita sa HR mamaya. Bahala ng sekretarya ko sa iyo. Pumirma ka na lang ng kontrata tapos sumasa ilalim ka sa orientation para alam mo ang patakaran ng kumpanya. Uy Nas, mabuti naman na naisipan mo rin magtrabaho. Akala ko habang buhay ka na sa pagiging modelo. Kita na lang tayo mamaya. Nandito rin si Pat. Mag-ingat ka sa babaeng iyon. Umaasdang tagapagmana ng kumpanya. Parang hindi classmate. Good luck bro. Welcome sa kumpanya. Saad ni Froilan. Nakasabayan kong nagtapos ng aking kurso. Miss, paki-assess na lang na makaparma na ang kontrata si Engineer Jonas. Payag ng sekretarya. Wala pa namang posting ang HR at bukas na ang pagtanggap ng aplikante. Mataray na sagot ng babaeng may katabaan. Pero maraming palpak. Ako pa ba ang gagawa ng hakbang para mapalitan ang mga iyon? O baka kailangan ko ng palitan ang mismong namamahala sa HR department? Mas mataray na pahayag ni Hara. Miss Hara, ongoing na po ang proseso. Dahilan ng HR. Ayaw ko ng pasakalyeng palusot. Milyon-milyon ang nawawala sa kumpanya dahil sa mga inenyero na hindi naman kwalipikado sa kanilang posisyon. I-pull out mo na sila ngayon din. Walang lugar ang mga empleyado na tanging lisensya lang ang meron. Mr. Jonas, pagkatapos ng orientation mo dito, sumunod ka na agad sa conference room. Aming proyekto na nakatingga. Magkipagtulungan ka kay Miss Pat at Mr. Froilan para maayos lahat ng aberya. Yun ang muna ang tututukan nyo sa ngayon. Pakihatid na lang si Engineer Jonas sa conference room ha. Habili ni Hara sa HR. Ibang-ibang katauhan ni Hara sa trabaho. Hindi ko siya masisisi kung humanap man siya ng kalinga pagkatapos ng maghapon na trabaho. Ang mga tao doon ay lubhang seryoso at palaging nagmamadali sa trabaho. Naintindihan ko naman dahil isa iyon sa pinakamahalagang royalties developer sa bansa, pati sa Asia. At pagkatapos ay detalyadong naipaliwanag sa akin ng HR manager ang lahat. Ipinahatid na niya ako sa conference room. Ayon na rin sa habili ni Hara. Nag-alangan pa akong buksan ang pinto dahil naririnig ko na mayroong pagtatalo sa loob. Ayaw ko namang magalit si Hara, kaya tiniis ko na lang ang pagkailang na aking nararamdaman. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto hanggang tuluyan itong nabuksan
na naging dahilan para magambala ang kanilang pagtatalo. And who are you? Motoridad na tanong ni Pat. I'm Engineer Jonas. Nandito ako para hindi ko na naituloy ang sasabihin. Dahil suminya si Pat na tumigil. Of course I know you are Jonas. Ang ibig kong sabihin, hindi ka ba marunong kumatok? Pagtataray ni Pat. Pasensya na, Engineer Pat. Hindi ko naman alam na kailangan palang kumatok. Yung instruction kasi ni Miss Hara ay dumiretso na akong pumasok. Sa bagay, ang tanging alam mo lang naman ang marap sa kamera at pangiti-ngiti. Saan ka nga ba nito nakalipas na mga taon? Ang swerte mo naman. Ilang buwan pang tiniis namin bago bitawan sa field. Ikaw, on the spot, galing. Ang iinsulto ni Pat sabay palakpak. Pumintig ang aking tenga sa patutsada ni Pat. Hindi na ako nakapagpigil sa kanyang pang-iinsulto. Umayo ako ng tuhid at nagkunwari na nag-iisip. Pinakunot ko ang aking noo at nagkunwaring hindi ko siya kilala. Walang galang na, Engineer Pat. Pasensya na ha. Nagkita na ba tayo before? Ikaw lang naman ang babae dito kaya ipinalagay ko na ikaw ang tinutukoy ni Miss Hara na Miss Pat. Ayon sa bulong-bulungan sa ibaba na sobrang sungit mo. At kung umasta ay tagapagmana ng kumpanya. Hindi naman ako chismoso pero sabi nila doon na sobrang taas ng tingin mo sa iyong sarili. Pero 3 beses kang sumubok kumuha ng lisensya bago makapasa. Hindi sa akin galing iyan. Ganun lang ang usap-usapan sa ibaba. How dare you? Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Nagpupuyo sa galit na pahayag ni Pat. Sino ka din para pakialaman ang personal kong buhay? Lubos ang personal nating buhay sa trabaho. Akala ko ba, professional ang galawan mo? Mukhang namalay lang sila sa pagkakilala sa iyo. Aminado akong napasobrang patutsada ko kay Pat. Pero iyon lang ang tanging paraan para magising siya sa realidad. Hindi lahat ng tao ay madadaan niya sa kanyang ugali. Pareho lang kami ng katayuan sa mundo na aming ginagalawan. Kahit pa naging masalimuot ang aking simula. Tinalikuran ako ni Pat at padabog na umalis. Narinig ko pa ang kanyang pagtakbong magalabas siya sa naturang silid. Pasensya na kayo, tol. Hindi na makatarungan ang pagbungad niya sa akin. Paumanhin ko. Natameme ang mga kasamahan ko at sabay silang tumingin sa akin. Sabay-sabay silang naghiyawan at niyaka pa ako. Welcome, tol. Sabay-sabay nilang bati. Lupit mo, tol. Isa kang alamat. Ikaw lang ang nakatibag sa kasungitan ng aswang na yun. Hirit ni Froilan. Hindi naman ako nagmamalinis, tol. Dahil siguradong nakarating na sa inyo ang usap-usapan tungkol sa akin. Alam na alam ni Engineer Froilan ang naging buhay ko. Piling ko lang na sana huwag niyo akong husgahan dahil sa nakaraan ko. Nandito ako para gampanan ko naman ang bagay na pinangarap ko noon. Ang dahilan kung bakit nagsakripisyo ako at nagsumikap na makatapos. Froilan na lang, tol. Hayaan mo na. Ang nakalipas ay nakalipas na. Ang importante kung ano ka ngayon, di ba mga pare? Saad ni Froilan sa aming mga kasamahan. Napatigil ang aming pag-uusap dahil pumasok si Hara. Kasama niyang ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Madali namang sumunod si Pat. Mababakas ang pamumula ng kanyang mga mata na mukhang kakagaling lang sa paghiyak. Umiwas na si Pat na bumaling sa aking upuan. Matapos akong mapakilala sa mga boss, ay agad nang sinimula ng trabaho na kailangan naming hawakan. Maliban kay Miss Pat, Froilan at Jonas, pwede nang bumalik sa trabaho. May pag-usapan lang kami tungkol sa aberya na kinasangkutan ng ilang kasamahan nyo. Anunsyo ni Hara. Naiwan kaming 3 kasama ni Hara at kasama niyang may mataas na tungkulin sa kumpanya.
Iisang universidad lang ang pinanggagalingan yung tatlo. Nakita ko ang portfolio mo, Mr. Jonas. Magandang figura na nakikita ko. May mataas akong expectation buhat sa iyo. Huwag mo akong bibiguin. Alam ko ang nangyari kanina. Umaasa ako manatili na sibil ang ugnayan niyo dito. Bahala na kayong magpatayan sa labas kapag lumabas na kayo sa bakuran ng kumpanya. Kakaintindihan tayo, Jonas? At tanong ni Hara. Sabay kaming tumango ni Pat sa harap ni Hara. Bueno, maraming naiwan na aberya ang mga dating empleyado. Iyon ang espesyal na proyekto na gagawin yung tatlo. Kayo nang bahala maghati-hati sa mga proyektong iyon. May 1 buwan tayong palugit para sa restoration ng damage. Malaking pera ang mawawala sa kumpanya kapag hindi tayo umabot sa deadline. Inaasahan kong maging positibo ang ulat na maibigay nyo sa akin bawat linggo. Sukatan ko din ito para mapatunayan kung sino sa inyong tatlo ang magaling. 2 senior employee laban sa baguhan na may magandang portfolio. Iwan na namin kayo. Good luck. Amo ni Hara. Naiwan kaming tatlo sa loob ng conference room. Nagunahan si Pat at Froilan na pumili ng proyektong hahawakan. Mga proyekto iyon na hindi nakapasa sa paunang pagsusuri. Kinitaan ng mga isyo paglabag sa building code. Ikaw pare, baka gusto mong pumilang ng isang proyekto na malapit sa nitong tuluyan mo. Kung matitira na lang sa akin pare. Dahil wala namang pinagkakaiba. Pareho lang yan na madaming bakbakin. Sa bagay may punto ka, pagsang-ayon ni Froilan. Pagkatapos naming pag-usapan ng tungkol sa trabaho, nauna na kaming lumabas ni Froilan. Niyaya niya akong lumabas para makapag-yosi saglit. Habang nasa labas, ay muli niyang inungkat ang tungkol kay Pat. Pare, seryoso. Mag-ingat ka kay Pat. Hindi ko makalat na balita na siya umano ang pumatay sa dating CQ dito. 1 taon mahigit nang nakaraan. Siya ang huling lumabas ng gabing iyon. Natagpuan na lang ang CQ na sinaid ang dugot laman. Manay overtime si Pat noon. Kaya nga tinagurian ang babaeng yon na tagapagmana ng kumpanya. Magsasalaysay ni Froilan. Nagpapaniwala ka naman pare. Kasabay natin nagtapos si Pat. Sa halip dapat tayong tatlo ang magtutulungan. Huwag na natin gatungan ang mga ganong isyo. Hindi ganoon si Pat. Sarili lang ang iniisip ng babaeng iyon. Na huwag kang magkakamali na nandoon siya dahil lalo kanyang ididiin. Ganoon kaitim ang budi ng babae itang iyon. Kaya ikaw, maghanda ka na dahil sigurado na hahanapan ka niya ng mali para mawala sa kanyang landas. Ganoon ang kanyang galawan. Palagi naman akong handa sa maaari niyang gagawin. Madami na akong napagdaanan sa buhay pare. Hindi ang katulad niyang makakapagbabagsak sa akin. Naniniwala ako sa sinabi mo pare. Paano papapalag ang Pat na iyon? Kung pinalasap mo na sa kanya ang kamandag mo sa kama, sampulan mo nga pare para magtanda. Puro ka talaga kalukuhan pare. Hindi ako papatol sa babaeng yun. Tatambay na lang ako sa overpass kaysa pumatol sa babaeng yun. Kadiri. Ew. Hindi ko pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Froilan. Lumaki akong kapit sa patilim. Kaya malakas ang loob ko na pagdating sa mga ganong bagay. Hindi aswang ang pinakamalupit na nilalang, kundi ang kapwa natin na tao na walang simpatsya sa iba. Ang pagiging makasarili ang pinapairal, kaya hindi alintanang paghihirap ng kanilang kapwa, alang-alang sa pansariling interes. May sampatahan na akong ganoon nga ang gagawin ni Pat. Kitang-kita ko sa kanyang mukha ang maalab na galit sa tuwing pinupukol niya sa akin ang kanyang paningin. Sigurado akong naghihintay lang siya ng pagkakataon para muli akong magantihan sa pamamahiya ko sa kanya. Labis-labis ang pasasalamat ko kay Hara.
dahil nagkaroon ng panibagong direksyon ng aking buhay. Ang sarap pala sa pagkaramdam na pinagkakatiwalaan ka ng mga taong hinahawakan mo. Ang kanilang galaw ay nakadepende sa desisyon na iyong ibibigay. Nasanay na akong nakababa ang tingin sa sarili hanggang tuluyan akong mawala ng kumpiyansa sa sarili. Nagampanan ang propesyon na aking natapos. Engineer, pasado na. Pwede na mag-turn over ang building. Ang galing mo. Papuri ng investor. Sakto lang, boss. Salamat kamo sa mga trabahador na madaling pakiusapan. Naging matunog ang aking pangalan sa kumpanya dahil lahat ng proyekto na aking hinahawakan ay pawang pumapasa sa pamantayan ng inspektor. Naungusan ko si Pat, palaging nangunguna sa deadline. Bagay na labis siyang ikinagalit. Nababasa ko sa kanyang kilos ang labis na pagkadisgusto. Diba Jonas, sinabi ko na sa iyo noon pa man na magaling ka. Ikaw lang ang walang bilib sa kakayahan mo. May rason kung bakit maganda ang portfolio mo sa kolehiyo. Masaya ako dahil pinutunayan mo sa mga taong walang bilib sa iyo na magaling ka. Ginawa ko lang, Miss Sarah, ang trabaho ko ng maayos. Matagumpay mong nagawa ang una mong trabaho. Lingid sa kaalaman ko na may problemang kinakaharap si Pat. Mas disgrasya ang kanyang tauhan dahil sa pagmamadali niyang matapos ang trabaho. Pat, anong nangyayari sa'yo? Hindi ikaw ganito. Alam mo ba ilang pamilya ang umaasa sa mga taong sangkot sa aksidente? Ngayon, pati pamilya nila ay pasanin pa ng kumpanya. Pasensya na po, Miss Sarah. Hindi ko naman inasahan na gano'n ang maging resulta ng aking pagmamadali. Gusto ko lang naman matapos sa tamang oras ang trabaho. Pat, enough. Alam ko. Ayaw mong maungusan ng kasamahan mo dahil ang tingin mo sa lahat ng bagay ay kompetensyon. Walang masama sa ganong ugali, pero para sa akin lang, huwag mong ilagay sa alanganin ang pangalan ng kumpanya. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Huwag mo nang ulitin pa ang pagkakamali mo, ha? Makakaasa ka po, Miss Hara. Total, tapos na si Jonas sa kontrata na hinahawakan niya. Siya na muna ang tatayong consultant ng proyekto na hinahawakan mo. Lahat ng desisyon na gagawin mo, kailangan isang guni mo muna sa kanya. Gayahan mo si Froilan, palagi lang tahimik at eksaktong deadline makatapos. Ngunit sigurado naman ang ginagawa. Wala na akong planong maging tagapagmana ng kumpanya, Miss Sarah. Ayos na ako dito sa ibaba lang. Makahulog ang saad ni Froilan. Nahalata namang may pinapasaringan. O siya, tapos na ang issue na ito. Inaasahan ko maging profesional tayong lahat pagdating sa trabaho. Lumabas na si Hara pagkatapos naming mag-usap. Siya ang head ng aming team, kaya kadalasan si Hara ang aming kaharap. Pasipol-sipol na tumayo si Froilan, sabay tapik sa aking balikat. Good job, bro. Good luck sa bagong journey mo as a mentor. Kumindat pa si Froilan. Nahalata namang nang iinis. Si Pat naman ay lubhang napakatalim ng tingin na ipinupukol sa aming dalawa. Binulungan pa ako ni Froilan. Lalong nagpapuyo sa galit ni Pat. Pati magandang asal, pakidamay na rin pre. Turuan mo magdawgi para maging maamo. Uy, tumahimik ka, rantado. Naiwan kami ni Pat sa loob ng silid na iyon. Ayaw kong maunahan niya ako ng dungan. Nauuna ako magsalita para maipadama ko sa kanya na pawang trabaho ang aking ginagawa. Bigyan mo na lang ako ng kopya sa isinagawang inspeksyon sa site para mapag-aralan ko. Pupunta rin ako sa mismong site within today. Trabaho lang ito, Engineer Pat. Walang personalan. Saad ko sa kanya. Pagkatapos nito ay inawanan ko na si Pat.
dahil alam kong nasa estado pa siya na lubang ng liit sa desisyon ni Hara. Ayoko naman na pati ako'y madamay kapag nagka-aberya muli sa mismong site. Batid ko ang pagkakamali ni Pat. Magaling siya pagdating sa teorya, pero mahina sa pakikisama sa mga tao. Iyon ang bagay na aking natutunan sa buhay. Kailangan matuto tayong makinig at makiayon sa paligid. Inaasahan ko nang magmamatigas si Pat at hindi siya papayag na makisali ako sa kanyang trabaho. Subalit, salungat ang nangyari. Nagulat ako dahil pagbalik namin ni Froilan sa loob, pagkatapos namin manigarilyo sa labas, nakapatong na sa aking table ang hinihingi kong dokumento. Pare, mukhang lumalambot na. Diligan mo na kaya para lalong mamumukadkad. Naniniwala na ako sa kamandag ng tilig mo, pare. Si Miss Hara nga na sobrang istrikto ay napaamo mo. Si Pat pa kaya? Magkaiba sila, pare. Trabaho lang iyon, walang personalan. Walang personalan pero munti ka nang makapag-asawa ng binabae. Hindi naman big deal sa akin ang kasaysayan, pare. Importante sa akin ang ugali. Pare, sabihin mo sa akin, sino magaling sa kanila kumanta? Bumalik ka na nga doon. Ikaw, baka gusto mo, pwede ako. Baliw. Matapos kong mabasa lahat ng resulta ng investigasyon, aking napagtanto na mayroong mali. Agad akong pumunta sa mismong site para aktual na makita ang sitwasyon doon. Lumabas sa sarili kong investigasyon na sinadyang masabotahe ang proyekto para maging marupok ang pundasyon. Pinatibag ko lahat ng haligi na kanilang pinatayo para sa karagdagang suporta. Aking napag-alaman na tinipid ang kabilya na ginamit at binawasan ang semento na inihahalo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi agad tumigas ang pagbuhos. Isinawalat ko yun lahat sa harap ni Hara. Dahilan para malinis ang pangalan ni Pat. Ang pagkakamali ay naroon sa unang humahawak ng proyekto. Inaayos na ng kumpanya ang kaso para sa mga sangkot sa anomalya. Malakas ang aming hinala na matagal na nilang ginagawa ito. Salamat, Pat, Jonas. Ang galing ng tandem yung dalawa. Bunyag ang modus ng mga sindikato sa kumpanya. Si Engineer Jonas ang nakatuklas ng ganong bagay, Miss Hara. Sa katunayan nga, siya ang dahilan kaya nalinis ang pangalan ko. Kahit na, magkasama pa rin kayo sa proyekto. Siguro naman ay magagawa niyo na ng paraan para maayos ang problema sa site. Oo naman, Miss Hara. Naniniwala ako na kasabwat ang mga trabahador na nandoon. Kaya hinihiling ko na ilipat sa site ang dati kong trabahador. Sige, Jonas. Ipapaayos ko na sa aking sekretarya ang ganong bagay. Ikaw, Pat, may nais ka bang sabihin? Naniniwala ako sa kakayahan ng Engineer Jonas, ma'am. Ipinagkakatiwala ko na sa kanya ang lahat. Ikaw pa rin may hawak ng proyekto, Engineer Pat. Doon lang ako makikialam sa sistema. Nakakatuwa at nagkakaunawaan kayong dalawa. Inaasahan ko nang makahabol tayo sa deadline. Sinamahan ko na si Hara na lumabas dahil gusto kong magpasalamat sa kanya. Niyaya niya akong magkape sa kanyang opisina at makapag-usap saglit. Hara, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ikaw ang naging daan para mabago ko ang buhay na meron ako noon. Ayaw ko nang balikan at muling marinig ang mga ganong bagay. Isang malapit na kaibigan ang turing ko sa iyo, Jonas. Isang kaibigan na sobrang kilala ko. Bilang ko na nga lahat ng mga nunal mo sa katawan eh. Gusto kong makita ang isang Jonas sa hinaharap na magsilbing inspirasyon. Inspirasyon ng mga callboy at escort na ginagawa ang lahat para sa pamilya at pangarap. Ibang-iba ka na ngayon. Huwag mo nang balikan ang dati mong pagkatao. Naging madilim man ang iyong simula, ang importante ay naging matagumpay ka sa huli at hindi tuluyang nabaon sa masalimuot na kahapon.
Hindi man tayo nagkatuluyan hanggang sa huli, Hara. Gusto ko lang sabihin sa iyo na minahal kita. Nawala ng direksyon ang buhay ko nang bigla ka mawala. May totoong babae na nakatadhana sa iyo, Jonas. Babae na makapagbigay ng kumpletong pamilya. Hindi ako ang tamang tao para sa iyo. Para sa akin, ikaw ay isang kaibigan na nararapat pahalagahan. Hindi ako magsasawang tumulong at gumabay sa iyo. Tandaan mo yan. Matapos naming mag-usap ni Hara, ay dumiretso na ako sa site. Maghapon ako doon para detalyado kong maituro sa tumatayong foreman ang nararapat gawin. Hindi ko na pinakipagkailaman ang ibang detalye. Doon lang ako nakafocus sa naging problema. Nandoon din si Pat na abala sa pagkalibrate ng buong bahagi ng building para masigurado na lahat ay umaayon sa panuntunan. Bandang alas 5 ay nagsimula na rin akong magligpit ng aking mga gamit. Pansamantala akong nakaupo sa isang mayabong na punong nara. Naglagay lang ako ng munting mesa at isang upuan para doon ipagpatuloy ang aking trabaho habang nakatutok sa ginagawa ng mga trabahador. Paminsan-minsan ay nakikisali rin ako sa paglalagay ng malalaking kabilya para aktwal ko maituro sa kanila ang gagawin. Noong magsiuwian na ang mga trabahador, dalawa lang kami ni Pat ang naiwan doon. Nagkusa siyang lumapit sa akin. Umasta lang akong normal. Nas, pagpasensyahan mo na ako kung hinusgahan kita kaagad. Hindi naman ako galit sa iyo. Siguro nadalang lang ako sa mga isyu mo noon. Mga pangungutya at panghamak sa iyong pagkatao noon. Ang malaki kong kamalian ay hindi man lang kita kinilala ng gusto. Hindi ko naman itatanggi ang mga isyu nila noon sa akin. Palad kayo dahil may pamilya kayong may kakayahan na suportahan ang inyong pangarap. Ako, kailangan pang ibenta ang sarili para makapag-aral. Bumaba ang tingin ko sa aking sarili. Natakot akong mahusgahan, kaya nawalan ako ng kumpiyansa noon. Pareho lang tayo, Jonas. Hindi ko man masabi ng diretso pero maniwala ka. Pareho lang tayo ng pinagdadaanan. Huwag mong isipin na galit ako dahil sa paraan mo kung paano mo naitawid ang iyong pangarap. Galit ako dahil ang tingin ko noon sa iyo manggagamit. Mali pala ako. Dignidad mo pala ang iyong dinumihan at iyong reputasyon. Alang-alang sa iyong pangarap. Patawarin mo ako, Jonas. Hindi naman kita masisisi kung gano'n ang naging tingin mo sa akin. Di ba nga? May kasabihan nga na kapag pogi, manluloko. Ikaw talaga, ano, uwi ka na? Oo, ikaw ba? Mamaya na ako, mauna ka na lang. Magkita na lang tayo bukas sa opisina. Ingat ka. Salamat, ikaw din. Tinulunton ko ang aking sasakyan. Nagmadali akong umuwi dahil may usapan kami ng aking kapatid na magkita sa bayan. Mag-aabot ako ng kanilang panggasto sa buong linggo. Nag-aaral pa lang ako, ay pinapasan ko na pati pag-aaral ng aking mga kapatid. Hindi talaga madali maging breadwinner ng pamilya. Ang aking mga magulang ay magsasaka ng lupa na hindi naman amin. Nakikihati pa ang may-ari sa aking mga magulang. Kaya tudo kayod ako para maiahon ang aking pamilya sa ganong pamumuhay. Salamat na lang ako sa aking magulang na ipinanganak akong gwapo at matipuno. Iyon ang naging puhunan ko para maitawid ang aking pag-aaral. Isa pang bagay na lubos kong pinapasalamatan sa Panginoon dahil hindi ako nagkaroon ng sakit sa dinamin-dami nang nagpakasasa sa aking katawan. Nagkita kami ng aking kapatid sa bayan at akmang huhugutin ko na ang aking pitaka. Hindi ko natagpuan ang aking bulso. Pinapaka ko pa ang aking bulsa, ngunit wala talaga. Sinubukan kong halugugin sa aking sasakyan
ngunit wala talaga. Mabuti na lang may naitabi akong pera sa sasakyan, kaya doon lang ako kumuha ng ibibigay ko sa aking kapatid. Nandoon sa pitaka ko ang aking mahalagang ID. Nandoon din ang lisensya ko sa pagmamaneho, pagiging inhinyero. Nagdesisyon akong bumalik sa site kahit alanganin na sa oras. Pagkarating ko sa site, ay iniwan ko na lang ang aking sasakyan sa labasan. Dinala ko lang ang aking maliit na penlight para gamitin sa paghahanap sa loob. Dumiretso ako sa parkingan na pinaradahan ko ng aking sasakyan noon. Nagtaka ako dahil nandoon pa rin ang sasakyan ni Pat. Inilawan ko ang mabatong lupa at maswerte ko namang nakita agad ang hinahanap ko. Doon nga nalaglag ang pitaka ko. Agad ko yung pinulot at isinukpit sa bulsa ko. Punong-puno ako ng pagtataka, kaya naisipan kong palihim na bumalik sa site. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Pat doon sa 10 oras ng gabi. Nag-alala din ako na baka may nangyari sa kanya. Palihim akong sumasalisi. Nagpalipat-lipat sa mga building hanggang marating ko ang mismong site. Bigla akong kinalabutan at nagsitiyuan ang aking balahibo dahil may naririnig akong ungol na hindi ko mawari kung anong hayop. Dumadaing na parang hirap na hirap. Lalo akong kinabahan na baka merong nangyari kay Pat. Naalala ko ang sinabi ni Froilan sa akin at kanilang hinala na umano isang aswang si Pat. Biglang lumakas ang kalabog ng aking dibdib. Lalo akong kinabahan nang bigla akong makakita mula sa aking kinatatayuan ng isang anino. Naghanap ako ng pwede kong gamiting armas. May nahanap akong lubid mula sa aking pinagtataguan. Naalala ko noon ang aming ginagawa kapag nanguhuli kami ng manok. Binuhol ko iyon sa dulo. Pagkatapos ipinasok ko ang kabilang dulo para makabuo ng munting bilog. Ilalatag ko iyon sa lupa at kapag nakapasok ang paa ng anumang nilalang, ay aking hihilahin para hindi makawala. Eksaktong tapos na akong maglatag ng patibong. Nalaman ni Pat ang aking presensya doon. Lumabas ka na. Naaamoy kita. Kaya lumabas ka na. Hindi mo ako matatakasan. Aminin ko sa oras na iyon ay nakaramdam ako ng takot. Ngunit hindi sapat para panghinaan ako ng loob. Naintriga ako kung totoong aswang nga si Pat. Inaabangan kong makalapit siya sa akin ng lubusan. Medyo kinakabahan din ako noon dahil nag-iiba na ang boses nito na parang matandang garalgal. Nanatili lang ako doon na nakatago sa likod ng mga tabla na ginamit pang suporta sa pagbuhos ng mga islab. Napako ako sa aking pinagtataguan nang tuluyang malantad sa akin ang hubot-hubad na katawan ni Pat. Nanlilisik ang kanyang mga mata at mahabang magkabilang pangil. Ang kanyang mahabang kuko na kumikislap sa sobrang talas. Ayaw kong mapanghinaan ang loob. Itinatak ko sa aking isip na kapag mapahamak ako doon ay kawawa ang aking pamilya. Pag-aapak ni Pat sa patibong na aking inilagay, ay agad kong hinatak hanggang sa matumba siya. Inaladgad ko siya sa bandang may tumatama na ilaw. Sobrang lakas ni Pat na halos matangay niya ako pabalik. Matipuno akong tao, kaya kahit papano ay nagagawa kong malabanan ang kanyang pambihirang lakas. Ang buong akala ko na doon na matatapos ang aking kalbaryo. Ngunit meron pa pala na mas malala. Bigla na lang humaba ang kanyang buhok at pumupulupot ito sa aking leeg. Sobrang higpit ng pagkakapit nito sa aking leeg. Sinubukan kong kalasin ngunit napakatibay na mga hibla na kumakapit sa aking leeg. Naalala kong may dala akong lighter, kaya agad ko iyong inilabas. Sinindihan ko ang mahabang hibla ng buhok na nakapulupot sa akin. Mabilis iyong nasunog
kaya kusa itong umulay sa aking leeg. Nawala ang aking takot. Nararamdaman kong parang umuusok ang aking ilong sa galit. Galit na galit ako kay Pat dahil mukhang porsigido siya talagang patayin ako. Nilapitan ko siya at lalong hinigpitan ang pagkakatali sa kanyang paa. Mukhang nanghina siya dahil sa ginawa kong pagsunog sa kanyang buhok. Pinilit ko siyang umarap sa akin, ngunit agad niya akong kinalmot. Dahilan para magkaroon ng sugat ang aking pisngi. Lalong sumidhi ang aking galit dahil iyon ang bagay na ayaw kong mangyari. Ang magasgasan ang aking mukha at magkaroon ng peklat. Sumusobra ka na, Fatima. Anong ginawa mo sa mukha ko? Patayin mo na lang ako, Jonas. Ikaw ang papatayin ko kapag hindi mo pa ako tinapos ngayon. Talagang ginagalit mo ko, ha? Tinalian ko si Pat sa dalawang kamay at nagsimula akong magubad ng aking damit. Anong gagawin mo, Jonas? Anong binabalak mong gawin? Papatayin kita sa sarap. Aswang ka lang, Pat. Barako ako. Ipapatikim ko sa iyo ang parusa na hindi mo malilimutan, tulad sa ginawa mo sa aking pisngi. Walang sabi-sabi at pagdahan-dahan ay agad kong ipinwesta si Pat sa aking harapan. Agad kong ipinasok ang aking pagtalalaki sa kanyang bukana. Napahiyaw ang aswang habang binabayaw ko siya ng mabilis. O ano, lalaban ka ba? Papatayin kita sa sarap, Fatima. Hindi nakasagot si Pat hanggang sa namalayan ko na lang na bumalik na siya sa kanyang orihinal na mukha. Naramdaman ko na lang na tumutugon na siya sa aking ginagawa, kaya lalo akong ginanahan. Ako ang uri ng lalaki na kayang dumiretso hanggang sa ikatlong kaluwalhatian, kaya lupaypay si Pat nang ako'y makontento. Kinalas ko ang pagkakatali ni Pat at tinulungan ko siyang makatayo. Sorry, ikaw naman kasi. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang pisngi ko. Hindi ka natakot sa akin? Paano kang matakot? 3 beses nga ako nagpaputok. Ikaw ang nakauna sa akin. Nagsisisi ka ba? Hindi. Paano ako magsisisi sa taong hindi natakot sa kabila ng pagkatuklas ng aking lihim? Pangako, walang makakaalam. Tulungan mo akong makasuot ng damit. Grabe ka, Jonas. Dapat pala talaga ang pangalan mo Dakilang Jonas. Halika na nga, hatid na kita sa inyo. Kinaumagahan nga ay nagtaka ang aking katrabaho dahil sa malalim na kalmot sa aking pisngi. Nagdahilan na lang akong nalaglag sa bakod dahil tinangka kong akyatin ang pader ng aking bahay dahil naiwan ko ang aking susi. Pare, pinapasabi pala ng ex mo na hindi makakapasok si Pat dahil na ospital. Ikaw daw muna bahala sa hinahawakan niyang project. Puro kakalokohan. Sige, ako nang bahala sa site. Pare, sa tingin ko ginantihan si Pat ng tinangka niyang aswangin kaya na ospital. Sayang, hindi napuruhan ng babaitang yun. Grabe ka naman pare sa tao. Wala, mukhang nagkakamabutihan na ha. Masikip pa ba tol? Doon ka na nga, puro kakalokohan. Nagkatikiman na nga. Tulisan ka talaga, gagi. Hindi ako sumagot kay Froilan dahil sigurado akong kukulitin niya lang ako maghapon. Pumunta na lang ako sa site dahil kailangan ko pang ihatid ang sasakyan ni Pat pauwi. Nakisuyo na lang ako sa driver ng truck na humakot ng material. Nasamahan akong maghatid ng sasakyan ni Pat para may masakyan ako pabalik. Siya ang nagmamaneho ng sasakyan ni Pat. Ipinagtanong ko sa kasamahan niya kung ano ang nangyari sa kanya. Ang sinabi lang nila sa akin ay dinugo kaya sinugod sa ospital. Bigla akong nagilty sa ginawa ko dahil unang karanasan niya iyon
at sinagad ko pa na halos 3 beses na magkakasunod. Agad akong bumalik sa site dahil patapos na rin kami sa aming ginagawa doon. Matapos kong maayos ang detalye sa aking foreman, ay agad akong sumunod para puntahan si Pat sa ospital. Anong ginagawa mo dito, Jonas? Hindi mo naman kailangan itong gawin. Hayaan mo na ako, Pat. Ito lang ang naiisip kong gawin. Para makabawi man lang ako sa kasalanan ko sa iyo. Napakahalagang bagay ang kinuha ko. Kasalanan ko naman ang lahat. Tama na, okay. Paalagaan kita hanggang makalabas ka dito. Hindi ka ba nalulungkot? Wala man lang may nagbabantay sa iyo dito. Naiuwi ko na ang kotse mo. Tapos na rin ang proyekto na hinahawakan natin. Sinabihan ko na si Miss Hara na dito na muna ako habang hindi ka pa magaling. Tumulo ang luha ni Pat. Napaiyak siya habang nagsasalita ako. May nasabi ba akong masama? Sorry. Wala. Naalala ko lang ang mga ginawa ko sa iyo. Pero heto ka, kaysa isang tao na nagmagandang loob na samahan ako dito sa kabila ng lihim na nalaman mo sa akin. Handa akong panagutan ang ginawa ko sa iyo, Pat. Hayaan mo kong patunayan na kaya kitang tanggapin kahit aswang ka pa. Ngunit, matatanggap mo kaya ako sa kabila ng nakaraan ko? Oo naman. Ano pa bang may pagmalaki ko sa iyo? Alam mo na ang lihim ko. Hindi naman ako lugi sa iyo. Gwapo na nga, dakila pa. Ang hilig mo sa dakila. Na ospital ka tuloy. Ginahasa mo kaya ako dinugo. Pasalamat ka, nagustuhan ko. Kalap kasi, di joke lang. Susunod, dahan-dahan na. Napatawan na lang kami ni Pat habang inaalala namin ang nangyari. Sa totoo lang ay labis akong nagtaka dahil sa kabila ng nalaman ko kay Pat, hindi ako nakadama ng takot. Sa halip ay parang nasabik ako sa kinabukasan na naghihintay sa amin. Pat, paano ka pala naging aswang? Parehong aswang na kubot ang aking mga magulang. Hinaan namin ang apoy kaya ako nang hina. Nang silaban mo ang aking buhok. Kakaiba kami mga kubot sa halip na dila ang umahaba. Buhok naman ang sa amin. Paano ba yan? Namamana o sinasalin? Isinalin sa akin ng aking ama noong pumanaw siya. Mula noon ay tinuruan ko ang aking sarili na lumayo sa madla. Akala nyo lang masungit ako at suplada, pero ang totoo, ginagawa ko iyon para layuan kayo. Ikaw bang pumatay sa sikyo ng kumpanya? Napayo ko si Pat habang inuusisa ko siya sa totoong nangyari. Gusto ko lang malaman mula sa kanya kung may katotohanan ang ibinibintang sa kanya. Oo, Jonas. Tinangka niya akong halayin ng gabing iyon. Kaya napilitan akong patayin siya. Hindi ko makakayang labanan ng lakas niya kapag pangkaraniwan lang ako. Iyon ang nagtulak sa akin para magbalat kayo ako bilang aswang. Hindi ko iyon sinasadya. Maniwala ka. Hindi tama ang iyong ginawa, Pat. Ngunit sino ba naman ako para husgahan ka? Mula ngayon, wala nang makapanakit sa iyo. Ako na ang mag-aalaga at siyang magpoprotekta sa iyo. Hindi ko akalain na sa taong lubos kong kinamumuhian, doon ko pa matatagpuan ang pag-ibig na inakala kong mailap sa katulad ko. Hindi ko rin nakalain na may babae pang tatanggap sa tulad ko, Pat. Mapalad ang babae na mamahalin mo, Jonas. Ibang-iba ka kumpara sa mga lalaking nakilala ko. Sa punto pa lang na malaman nila ang usap-usapan tungkol sa akin ay agad na silang umiiwas. Huwag kang mag-alala, Pat. Kahit surplus na ang katawan ko, sigurado naman ako na walang sakit. Shh, alam ko.
Patingin na ako sa doktor. Negatibo ang resulta. Huwag ka sanang mainsulto, Jonas. Gusto ko lang kasi makasigurado. Ayos lang, Pat. Naintindihan ko. 1 linggo akong lumiban sa trabaho. Hindi ako pumasok hanggat hindi magaling si Pat. Hindi ko na siya pinayagan pa na bumalik sa kanyang tinitirhan. Tuluyan ko na siyang ibinahay at nagsama kami na parang mag-asawa. May basbas ni Hara ang pagsama namin ni Pat. Siya ang unang may-ari ng bahay na aking tinitirhan at iyon ay bilang respeto sa kanya. Jonas, ano ka ba? Wala na akong karapatan sa bahay na iyon. At higit sa lahat, sa buhay mo. Nalimutan mo na kasi ang nakaraan. Pareho na tayong nakatagpo ng tamang tao na nagmamahal sa atin. Salamat, Hara. Hindi ka lang isang totoong kaibigan, kundi biyaya kang dumating sa aking buhay. O siya, bilisan niyo na ni Pat para kayo makarami. Nasimulan na namin. Magiging ninang ka ng bawat anak namin, ha? Oo naman, ikaw pa ba? Naging tampulan ako ng tuksuhan sa opisina. Lalong-lalo na si Froilan na walang sawa sa pagkantsaw sa akin. Loko-loko ka, pre. Hindi mo sinabi sa akin na may lahi ka palang aso talaga. Ang suka na iyong iniluwa ay muli mong nilantakan. Akala ko dogi lang. Ngunit ibinabahay mo pa talaga. Sana wag kang aswangin. Oo naman, pare. May lahi talaga akong aso. Gusto mo, ikaw ang una kong sagpangin dyan. Kumakagat talaga ako, lalong-lalo na kapag maingay. Uy, pare, magkaibigan tayo, huy. Pikunin ka palang, loko-loko ka. Biro lang. Ganon yata talaga, pare. Hindi mo talaga mabibiro ang tadhana, no? Loko-loko rin itong si Cupido. Nananahimik na ako tsaka pa niya ako pinana. Buti may bala pa. Ewan ko sa iyo, Engineer Jonas. Diyan ka na nga. Mahawa pa ako sa kabaduyan mo. Tinawag ko pa si Froilan na bumalik. Ngunit suminyas ito na tigilan ko na siya. Umakto pa ito na parang nasisiraan ang ulo. Napangiti na lang ako habang tinitignan siya palayo. Pansin-pansin naman ang pagbabago sa ugali ni Pat. Hindi na siya bugnutin at nagsimula na siyang magkasama sa aming kasamahan. Naging magiliw na rin ang pakikitungo niya sa aming mga kasamahan. Mukhang tumama yata ako sa aking hula. Diba? Sabi ko sa iyo noon na kailangan lang lipat na regular na madiligan para mamukadgad. Anong meron ba sa binubuga ng alaga mo, pre? Lahat yata napapaamo mo eh. Bilib na talaga ako sa kamandag mo. Ibang klase. Ikaw, baka gusto mo ring tumikim sa kamandag ko. Pagbibigyan kita, kahit nangako na akong hindi na babalik sa dati kong gawain. Iyak, kadiri ka, Jonas. Pinikilabutan ako sa sinasabi mo. Diyan ka na nga. Iyon ang palagi kong ginagawa kay Froilan kapag nag-uumpisa na siya sa pambubos ka sa akin. Alam ko naman na pawang biruan lang ang kanyang sinasabi. Hindi naging madali ang pagsasama namin ni Pat. May pagkakataon na inatake siya ng kanyang pagiging aswang na kubot. Sa una ay nahihirapan akong kontrolin. Pero naglaon ay natutunan ko ang isang teknik na naging pabor sa akin. Sa tuwing inaatake si Pat ng pagiging aswang, agad ko siyang inaangkin hanggang mapapahiyaw siya sa sobrang kapusukan ng ginagawa ko sa kanya. Sa tuwing mararating niya ang kaluwalhatian, ay agad siyang bumabalik sa katinuan. Kapag inaatake si Pat ng kanyang pagiging aswang sa buong linggo, gabi-gabi ko din siyang tinatrabaho. Wala pang 1 taon kaming nagsasama ay agad na siyang nabuntis sa aming panganay. Siguro sinasadya ni Pat na halos gabi-gabi atakihin para palagi kong masaksak. Isang araw, kinausap ako ni Hara para sa espesyal na proyekto
Ako ang napili ng mga boss na ipadala sa naturang proyekto. Jonas, pasensya na ngunit kailangan mo munang iwan ang mag-ina mo. Ikaw ang napili naming ipadala sa Mindanao. Ikaw ang pinaka-kwalipikado na humawak sa naturang proyekto. Matatagalan ba ako doon, Hara? Pwede ka namang umuwi ng 2 beses sa isang buwan. Ang kumpanyang sasagot ng pamasahe mo. Wala naman akong magagawa. Total, kailangan ko ding makaipon. Kolehiyo na ang aking mga kapatid. Lipat naman. Malapit na ring mga anak. Kaya kailangan ko talagang kumayod, Marino. Sige. Ipapaayos ko na ang tutuluyan mo sa Mindanao. Aalis ka na sa susunod na linggo. Hanapan mo muna na ang makakasama si Pat. Total, pareho naman kayong may trabaho. Magkakaya nyo naman na kumuha ng katulong. Yun na nga ang gagawin ko, Hara. Sa totoo lang ay nag-aalinlangan akong kumuha ng katulong. Baka anong magawa ni Pat sa kanya kapag inaatake ng pagiging aswang ito. Kinausap ko na lang siya kung sino ang pwedeng makuha sa kanila na maaari niya makasama habang wala ako. Si Inay na lang ang kuhanin natin. Kahit papaano ay maalam siya pagdating sa pag-aalaga sa akin. Masila ng pagdadalang tao ng katulad kong aswang. Iba ang hinahanap ng sistema ko. Ayokong madungisan ang kasamaan ng anak natin. Oo, Pat. Naniniwala naman ako na walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Maraming salamat, Jonas. Susunduin natin si Inay bago ako umalis. May mga ihahabilin ako sa kanya bago ako lilisan. Inihabilin ko sa ina ni Pat na gawin niya ang lahat para wag matukso ang aking asawa na kumain ng dugo at karne ng tao. Ayaw ko nang bumalik siya sa dating katauhan niya. Nangako naman ang kanyang ina na tutupad sa aking habilin. Pagdating ko sa Mindanao, agad akong nakaramdam ng pangungulila. Medyo liblib na baryo, nakapwesto ang resort na aming proyekto. Magandang lokasyon at swak na swak iyon sa tema ng resort na itatayo. Pagkarating ko pa lang doon, maraming nagpapakita ng paghanga sa akin. Sa tuwing lumalabas ako sa aking tinutuluyan, para akong artista na sentro ng kanilang atensyon. Nagsawa na ako sa pagiging salawahan, kaya hindi na umubra sa akin ang pasaring ng kababaihan doon. Hindi ako mahilig sa tipikal na probinsyana dahil nasanay akong makisalamuha sa babaeng moderno at bukas ang kaisipan. Pinanghahawakan ko ang pangako ko kay Pat na hindi na ako babalik sa dati kong pagkatao. Todo iwas ako sa mga ganong tukso. Ilalaan ko ang aking oras sa trabaho para mapabilis ang paggawa. Iyon ang kaisipan na aking pinapairal. Doon na kumuha ng manggagawa ang kumpanya. Tanging mga operator ng malalaking makinarya ang kasama kong nagbiyahe papunta doon. Sa naturang lugar ko nakilala ang mag-inang Dedeng at Neneng. May-ari sila ng nag-iisang kainan sa lugar. Wala akong abilidad at hilig sa pagluluto. Si Hara ang magluluto nung panahon na magkasama pa kami sa bahay. Nakakakain lang ako muli ng lutong bahay noong magsama na kami ni Pat. Nakakatamad magluto, lalo na't wala naman akong kasama at kasabayan sa pagkain. Minabuti kong kontratahin si Aling Dedeng na ipagluto ako araw-araw. Sa tuwing kumakain ako doon, ang aking napapansin na malagkit ang tingin ni Neneng sa akin. Panay ang inom pa nito ng malamig na tubig kapag nandoon ako. Alam na alam ko ang galawan ni Neneng. Masidi ang pagnanasa niya sa akin. Hindi si Neneng ang tipo ng babae na magugustuhan ko.
Nanaisin ko pang magpaparao sa piling ni Maria kaysa sa pumatol sa tulad niya. Hindi naman ako pihikan o nanliit sa mga katutubo. Ngunit hindi lang talaga pasok sa panlasa ko ang exotic beauty. Dumadating talaga sa yugto ng buhay na nawawalan ka na ng ibayong interes sa makamundong kaligayahan. Ang katulad ko na maagang namulat sa ganoong kalakaran, maaga ring naumay. Lalo na kapag nagkaroon ka ng asawa. Ginagawa ko na lang iyon bilang bahagi ng aking responsibilidad bilang mister at pagtugon na rin sa pananabik paminsan-minsan. Sa ilang araw na pabalik-balik ko sa kainan ni Aling Dedeng, nakakatawag pansin na bilang na lang ang kasabayan kong kumakain doon. Ang karamihan sa trabahador ay may kanya-kanya ng baon. Dati nag-aambagan sila at nagluluto. Ipinatigil ko dahil naging abala na sa kanilang trabaho. Naintindihan naman nila ang aking punto at hindi naman minasama ng mga trabahador. Nakala ko lang noong una na dahil iyon sa usaping panrelihiyon. Halos mga manggagawa kong kasamahan doon ay ating mga kapatid na Muslim at mga Ilonggo. Ang pinagkakatiwalaan ko doon na foreman ay isang Muslim. Mabait si Tatay Kadyo. Kabaliktaran sa imahe na ikinental ng komunidad sa mga Muslim. Halos mga Muslim na naging katrabaho ko doon ay masigasig. Walang pasakali kapag trabaho ay trabaho. Naisipan kong mangusisa kay Tatay. Ay, ganun ba talaga ang mga Muslim? Hindi kumakain ng kung saan-saan. Hindi naman nagluluto si Aling Dedeng ng baboy. Ngunit, mangilan-ngilan lang ang kumakain sa kanya. Sir, usap-usapan lang naman dito. Ayon sa mga tao dito na tanyag umanong mabagsik na aswang ang pamilya ni Aling Dedeng. Taliwas ang paniniwala sa mga aswang sa aming relihiyon. Ngunit saksi ako sa ilang kalalakihan dito na naging biktima ng mag-inang iyan. Lalo na iyang neneng. Ay nako, mag-ingat ka sa kanya, sir. Ang tipo mo ang gustong-gusto niyang biktimahin. Totoo ba yun, Tay? Ala, doon pa naman ako kumakain. Walang sapilitan kung ayaw mong maniwala, sir. Sinasabihan lang kita bilang nakakatanda dito. Ako naman ay napalapit na sa iyo. Ang bait mo sa amin dito. Tinuring mo kaming totoong tao na walang panghusga sa kabila ng pagiging Kristiyano mo. Kristiyano, Muslim o anumang relihiyon. Basta umaayon sa kabutihan. At pagkikipagkapwa-tao ay approve ako dyan, Nong. Naniniwala ako, Tay, sa aswang. May karanasan na ako sa aswang. Kumain ka lang doon, sir. Andito naman ako nakasubaybay kapag may nahalata na akong pagbabago sa kilos mo. Ugaliin mong maglagay ng kalamansi sa kinakain mo para sigurado na pagkain makatao ang inahahain sa iyo. Maraming salamat, Tay, sa iyong malasakit. Naging maluwag ako sa mga kapatid nating Muslim. Binibigyan ko sila ng kalayaan na makapagsagawa ng salat o sala. 5 beses si Tatay noon kung manalangin. Far, Dor, As, Maghrib at Isya. Iyon ang katawagan ni Tatay sa kanyang pagdadasal. Tuloy-tuloy lang ako sa pagkain doon sa kainan ni Aling Dedeng. Sinunod ko ang payo ni Tatay na palaging maglagay ng kalamansi. Engineer, napapansin ko na sa tuwing kumakain ka, meron talagang sausawan na kalamansi. Ang hilig mo naman siya maasim. May sinamak ako dito, baka gusto mo. Ayaw ko po ng suka, Nay. Dahil nagiging preservative na yan. Dahil dumaan sa fermentation. Healthy living tayo kaya fresh kalamansi. Maganda din ito sa kutis. Yan pala ang sekreto mo, engineer. Kaya napanatili mo makinis ang iyong balat
Masailan talaga ako pagdating sa pagkain, Nay, dahil pinapasok iyon sa katawan. Swerte naman ang magiging asawa mo. Ner, baka nalulungkot ka. Pwede mong yayain ang anak ko. Pwede kang magpasama sa kanya para magliwaliw dito. Patay tayo dyan, Aling Dedeng. May asawa at anak na ako. Sila na ang pinagtutuunan ko ng pansin. Dalaga si Neneng kaya nararapat lang na ang kasama niya ay isang binata din. Napailing na lang ako nang mahuli kong mag-ina na umiba ang ekspresyon ng kanilang mukha. Sa totoo lang, hindi naman isyo ang pagiging baloga ni Neneng. Maraming katutubo sa lugar na iyon na maalaga naman sa katawan. Si Neneng ay may naaamoy akong putok at halos 3 araw ko siyang nakikita na ganoon pa rin ang kanyang damit. Ang kanyang ngipin ay nangingitim. Apektong halimbawa si Neneng ng pagiging dugyot sa katawan na dalaga. Napailing na lang ako habang umiinom ng tubig. Dapat tinuruan muna ni Aling Dedeng ang kanyang anak kung paano mag-hygiene ng katawan bago ibugaw sa iba. Hindi na nga ako tumingin sa kanyang anak sa tuwing kumakain ako doon. Ayoko naman na madisgusto si Neneng, kaya hinayaan ko lang siyang nakatunganga habang kumakain ako. Minsan natatawa na lang ako dahil para siyang aso na naghihintay mahagisan ng buto. Simulang ilahad ko sa mag-ina na pamilyado na akong tao. Naging regular kong nakikita si Neneng na dumadaan sa site. Minsan, nahuhuli ko siyang tumatambay sa harap ng aking tinutuluyan. Hindi nakaligtas iyon kay Tatay Kadyo, kaya agad niya akong binalaan. Sir, pag-ingat ka sa mag-ina. Mukhang naging agresibo na ang kanilang galaw. Sigurado na natitipuhan ka ng mag-ina. Huwag ka lang magkakamali. Ibahin nila ako kapag magalit. Napapansin ko na nga, Tay. Regular na umaaligid si Neneng sa aking tinutuluyan. Mag-ingat ka, sir. Mandurugo ang mag-ina. Bihasa silang gumamit ng palipad hangin na gayuma. Sakaling mahulog ka sa kanilang bitag, unti-unti nilang sasaidin ang dugo mo hanggat bumigay ang katawan mo. Ganoon pala tayong mandurugo. Oo, kaya magdubli ingat ka. Nakaugalian ko ng maligo ng hubot-hubad. May banyo sa loob ng aking tinutuluyan. Ngunit kailangan mo pang umigib ng tubig sa balon. May paliguan sa labas na gawa sa kawayan. Bawang kalalakihan naman kaming nangungupahan doon. Kaya walang mali siya sakaling may makikita man sa amin sa munting sewang doon. Habang sarap na sarap ako sa paliligo, nakaramdam ako ng kakaiba. Naramdaman ko na parang may mga matang nakatingin sa akin. Umasta lang akong bumubuhos ng tubig, ngunit nakikimatsyag ako sa labas. Mula sa munting sewang, nasipat kong may sumisilip sa akin. Nakalantad ang aking alagang sawa sa aking harapan. Bahagya akong tinakpan iyon ng aking palad. Nagmadali akong hawiin ang nakasampay kong tuwalya at patakbo akong lumabas. Huling-huli ko si Neneng na naglalaway habang nambubuso sa akin. Nakalaylay pa ang kanyang mahabang dila at pulang-pula ang mga mata. Neng, anong ginagawa mo? Aswang ka ba? Napaatras ako nang lalong bumangis ang mukha ni Neneng. Lalong nangitim ang paligid ng kanyang mata. Ang akala ni Neneng na ay masisindak niya ako. Pero ang di niya alam, mas mabangis pa sa kanya ang aking asawa. Neng, huwag mo akong susubukan. Sinasabi ko sa'yo, hindi na bago sa akin ang katulad mo. Umuwi ka na. Napalakas ang sigaw ko. Dahilan para magsilabasan ang kapwa ko nangungupahan doon. Ner, ano yan? Saad na mga kasamahan ko. Tol, mukhang natitipuhan ako ni Neneng. Nahuli ko, binubusuhan ako. Ner, aswangin ka niyan. Nanlilisik ang mga mata niya.
saad ng aking kasamahan. Nagsilabasan ang aking mga kasama sa paupahan na may dalang pamalo. Hindi natinag si Neneng at mukhang porsigido niya talaga kung biktimahin. Umalis ka na, Neng. Masasaktan ka lang dito. Alis na. Huwag ka nang babalik dito. Hindi na kita sasantuhin kapag muli kang nangahas na bumalik dito. Patakbong umalis si Neneng na hindi lumilingon. Wala na akong maitatago kay Neneng dahil mukhang nakita na niya ang magandang tanawin na tinatago ko. Ner, huwag ka nang maligo dito sa labas dahil sigurado hindi ka lulubayan ng aswang na yun. Huwag ka na din bumalik sa kanilang kainan dahil pihado. Nalason ang tatapos sa iyo doon. Ugaling ng aswang na mandurugo ang ganon na kapag nabunyag ang kanilang pagkakilanlan, ay lalasunin na lang ang tao na kanilang nakukusor na dahan. Babala ng aking kasamahan. Isinalaysay ko kay Tatay Kadyo ang nangyari. Sang-ayon ng matanda na umiwas na akong gumawi sa karinderya ni Aling Dedeng. Dahil may senaryo nang namatay pagkatapos kumain doon. Tay, ikaw nang balang umayos ng balanse ko sa karinderya. Maaari ba, Tay? Pagsabihan mo at balaan si Aling Dedeng na kontrolin niya ang kanyang anak. Ipaubaya mo na sa akin, Ner, ang tungkol sa bagay na iyan. Gusto mo pakiusapan ko muna ang aking asawa na sumaglit sa tinutuluyan mo. Pwede siyang maglaba ng iyong damit pagkatapos ipagluto ka. Abutan mo na lang ka kahit magkano. Total, wala naman siyang ginagawa sa bahay. Pwede, Tay. Ay, salamat talaga, Tay. Pupuntahan ko si Dedeng pagkatapos sasaglit na ako sa aming bahay para makapag-usap na kayo ng nanay Dolor mo. Hindi na muli akong umapak sa karinderya ni Aling Dedeng. Ayon kay Tatay, tumaas ang boses ng Ali noong kumprontahin niya ito. Hindi nagpatinag si Tatay at binalaan niyang mag-ina na sakaling may mangyayari sa aking masama ay mananagot ang mga ito. Hindi tumigil doon ang kanilang panggugulo dahil ilang araw lang ang lumipas ay muli akong nakaramdam ng kakaiba sa aking tinutuluyan. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Nakaramdam ako ng maligkit na dumadampi sa aking puson. Sanay akong matulog ng walang anuman na saplot. Mahimbing ang tulog ko noon at maaliwala sa pagkaramdam kapag ganon. Naramdaman ko na lang na parang may humahagod sa aking harapan. Ang akala ko ay panaginip lang iyon at bunga ng pananabay ko sa aking asawa. Napamulat ako bigla nang maramdaman kong nagpupungilit na pumapasok ang malagkit na bagay na iyon sa aking pusod. Nakaramdam ako ng kaunting kiliti at hapde habang kinakalikot ang bagay na iyon ang aking puson. Napamulagat ako at napasigaw ng malakas. Dahilan para mabulabog ang aking mga kasamahan. Pinulot ko ang aking unan at inihampas iyon ng paulit-ulit sa mahabang dila na nakatuntun mula sa kesame ng aking silid. Mabilis na lumiit ang dila hanggang sa tuluyan na itong umiksi at nawala sa kesame. Sinubukan ko pang maghakilap ng maaaring gamitin para putulin ang dila, ngunit mabilis itong nawala. Narinig ko na lang ang kalasan mula sa bubungan. Humuni pa ang nilalang na iyon na tila ng iinis. Magkakasunod na katok ang aking naririnig sa labas ng pintuan. Pinatok ako ng aking kasamahan na halatang naalarma sa aking sigaw. Pinupulupot ko ang kumot sa aking katawan at agad binuksan ang pinto. Ner, anong nangyari? Usisa ng aking kasamahan sa paupahan. Pre, inatake ako ng aswang. Naramdaman ko na lang na kinakalikot niya ang puson ko pataas sa aking pusod. Ugali ko pa naman na hubot-hubad matulog. Tinignan ng aking kasamahan ang aking puson at kanilang nakita na may namumuong dugo. Namamaga ang bandang pusod na halatang pinepersa
Napasukin ng kung anong bagay. Ner, minarakan ka ng aswang. Sigurado hindi ka na niya lulubayan. Umuwi ka na lang muna sa inyo. Seryoso ang kinakaharap mong problema. Maniwala ka. Hindi ikaw ang unang biktima ng mag-inang iyon. Babala ng aking kasamahan. Hindi maaari, tol. Malaking pera ang itinaya ng kumpanya para sa proyektong ito. Mataas ang inaasahan nila sa akin. Kailangan ko mahabol ang ibinigay na palugit ng kumpanya. Hindi na nga ako sumasaglit na umuwi sa amin sa Negros para lang masunod ang timeline na ibinigay sa akin. Bustanir, doble ingat na lang, sigurado na may kasunod pa ang kanilang pag-atake. Babalaan nila sa akin. Kinabukasan ay pinakita ko kay Nanay Dolor ang marka na ginawa ng aswang. Labis na pagkabahala ang ipinaabot niya sa akin. Engineer, doon ka na lang kaya pansamantala manatili sa amin para mabantayan ka namin ng tatay Kadyo mo. Mapanganib para sa iyo na magpalipas ng gabi na nag-iisa. Baka makakaabala lang ako sa inyo, Nay. Dalawa lang kami doon na namumuhay sa aming bahay. May kanya-kanyang pamilya ng aming mga anak. Dadalhin ko na lang ang gamit mo sa hapagkainan. Kristiyano ka at kumakain ng baboy kaya bawal sa amin na makisalaw sa gamit mo. Ayos lang, Nay. Naintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Naging kampante na ako sa bahay ni na Tatay Kadyo at Nanay Dolor. Pinatuloy nila ako sa dating silid ng kanilang anak na lalaki. Maayos akong natulog ng gabing iyon. Minabuti kong magsuot ng damit matulog dahil iniwan kong bukas ang pinto. Iyon ang bili ng dalawang matanda dahil doon lang naman sila natutulog sa sala. Natamad na silang lumipat kapag nanonood ng telebisyon. Naging blanko na sa akin ang sumunod na nangyari. Nagising na lang ako sa ospital. May nakasaksak na dextro sa aking katawan. Naramdaman ko ang labis na panghihina. Bumungad sa aking harapan si Pat at ang kanyang inang namamaga ang mga mata na halatang umiiyak. Pat, nasaan ako? Jonas, mahal. Mabuti't nagkamalay ka na. Inutusan ni Pat ang kanyang ina na tumawag ng doktor dahil nagising na ako. Napagtanto kong nasa pribado akong ospital at meron pa na nakasaksak na iba't ibang aparato sa aking katawan. Anong nangyari, Pat? Bakit ako nasa ospital? Isinalaysay ni Pat sa akin ang buong pangyayari. Naglakad umano ako palabas ng bahay ni na Tatay Kadyo at Nanay Dolor habang tulog. Hinagilap ako ng dalawang matanda. Natagpuan nila ako sa kakahuyan na walang malay. Namumutla at halatang malapit ng masaid ang dugo. Agad akong isinugod sa pagamutan. Halos 1 linggo akong nag-aagaw buhay sa ospital. Sinahara mismo at Froilan ang naghatid kay Pat at ang aking biyanan sa Mindanao. Bumalik agad si Hara sa syudad pagkatapos maayos ang ospital na nilipatan sa akin. Naiwan si Froilan para pansamantalang humalili sa proyekto. Sino ang may kagagawa nito sa akin? Ang kalahi naming aswang. Amoy na amoy ko pa ang marka na iniiwan niya. Ipaabaya mo na sa akin ang lahat, anak. Hindi tayo uuwi ng Negros na hindi ko nabibigyan ng leksyon ng mag-inang Mandurugo. Pahayag ng aking biyanan na babae. Ginamitan ako ng mag-inang Aling Dedeng at Neneng ng gayuma para mapasunod nila ako sa kanilang gusto. Ipinasok nila iyon sa aking katawan sa pamamagitan ng kanilang dila. Tinangka nila akong patayin sa pamamagitan ng pagsaid ng aking dugo. Pasalamat na lang ako dahil naabutan ako ng dalawang matanda kaya naagapan akong madala sa pagamutan. Inisita ako ni na Tatay Kadyo at Nanay Dolor. Isinabay sila ni Froilan
dahil may mayayamang kamag-anak si Froilan sa kalapit na bayan na nagpahiram sa kanya ng sasakyan. Pare, mukhang dito ka pa nadali sa Mindanao. Pasensya ka na pare, pati ikaw na abala pa. Ang naabala, huy, taga dito ang pamilya ko. Hindi ito trabaho pre, kundi libreng bakasyon. Huwag ka na muna gumaling. Gusto ko pang tumagal dito. Magpahinga ka muna hanggat gusto mo. Puro ka talaga kalokohan. Mag-ingat ka doon pre. Nadali ako ng katutubong aswang. Ganyan talaga kapag pogi, tapos buhay dakila pa. Gayahin mo ako, pa-chill-chill lang oh. Sus, puro ka talaga kabulastugan. Pero totoo pre, binusuhan ka daw ng aswang at nakita daw ang nilalabanos mong kutis at pati ang makamandag mong sawa. Ayop na aswang yun ah. Balak pa makihati kay Engineer Pat. Uy pare, ang bibig mo talagang makamandag. Totoo ba iyon, Jonas? Umamin ka. May nangyari ba sa inyo? Humagalpak ng tawa sina Tatay Kadyo at Nanay Dolor. Naku iha, wag kang magselo sa babaeng iyon. Natatawa kasi yung sarili kapag nakita mong babaeng tinutukoy namin. Sigurado yan, Nay ha? Oo iha, hindi ngayon marunong maligo eh. 3 buwan na ang tiyan ni Pat kaya kahit papano ay makikita na ang umbok sa kanyang tiyan. Tumulo ang luha ko habang inaapuhap ang kanyang sinapupunan. Bakit umiiyak ka, Jonas? May masakit pa sa'yo? Tatawag ako ng doktor. Wala. Naisip ko lang kung paano kapag natuluyan ako. Hindi ko man lang masisilayan ang ating anak. Salamat sila, Jonas. Hindi ka natuluyan. Dahil maghanap talaga ako ng amanos. Magkakamatayan na kami. Total, para na rin akong pinatay kapag nawala ka. Mahal pa rin ako ng Panginoon sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ko. Wala kang kasalanan, Jonas. Biktima ka lang ng pagkakataon. Halos 2 linggo rin ang inilagay ko sa ospital bago ako tuluyang makabawi. Naghanap na ako ng malaking bahay na maaaring maupahan habang pinapatapos ko ang proyekto. Bumalik na rin si Froilan sa Negros dahil marami pa siyang nakabinbin na proyekto doon. Sigurado na muli silang aatake. Lalo pat buntis si Fatima. Gustong gusto ng mga mandurugo ang sanggol na kasalukuyan sa sinapupunan ng kanyang ina. Patuloy silang gagambalain ng marka. Hindi sila mapalagay hanggat hindi namamatay ang tao na kanilang minarkahan. Ganon kami mga aswang. Paliwanag ng aking biyanan na babae. Nay, baka mapahamak kayo ni Pat. Natatakot ako sa kalagayan ng aking mag-ina. Mga kubot kami, Jonas. Mas malakas kumpara sa isang mandurugo. May kakayahan kaming magkasama sa galaw ng hangin. Walang magagawa ang mandurugo sa taglay naming lakas. Sila ay puro panggagayaw mapang-aakit lamang. Paglalahad ng aking biyanan. Hindi nga nagkamali ang aking biyanan. Sinadya naming iwan na bukas ang pintuan para makapasok ang mag-inang mandurugo. Hindi sila nakatiis sa halimuyak ng sanggol na kasalukuyan sa sinapupunan ni Pat. Bumungad sa aming dalawa ni Pat ang nanlilisik na mga mata ng mag-ina. Dahang-dahang humaba ang kanilang mga dila at unti-unting pumupulupot sa aming katawan. Napahiyaw ang mag-inang mandurugo nang puluputan sila ng mahabang buhok ng aking biyanan. Hindi na nila nagawang gumalaw nang bumuhol ang buhok ng aking biyanan sa kanilang mga kamay at paa. Pilit silang nagpupumiglas, ngunit sadyang matibay ang pagkakakapit ng buhok ng aking biyanan. Nagkamali yata kayo ng taong biktimahin. Nadanap na kayo ng makursunodahan. Doon pa sa biyanan na kubot. Saad ng aking biyanan. Nagmakaawa si Aling Dedeng
Nabitawan na silang mag-ina at titigilan na ang pagpunteriya sa akin. Kalokohan. Pareho lang tayo na aswang. Pareho natin alam na kapag namarkahan ay hindi na pwedeng mabawi. Basta-basta na lang kayong bumitaw ng marka na hindi patiyak kung anong pamilya meron ang taong nagugustuhan nyo. Sambit ng aking biyanan. Mahal lang naman ang aking anak. Nagkagusto sa tao na hindi naman siya gusto. Isa lang akong ina na ang tanging hangad, mapasaya ang aking anak. Sambit ni Aling Dedeng. Konsentidor ka, iyan ang totoo. Paano may magkakagusto sa anak mo dahil mukhang disente pa ang asong kalye kumpara sa kanya? Turuan mo ang anak mo na maging malinis sa katawan at higit sa lahat, idamay nyo na rin ang ugali nyo. Hindi ko kayo papatayin ngunit kailangan ko masigurado na hindi na muli kayong makaabala sa pamilya ko. Pahayag ng aking biyanan. Sige na anak, gawin mo na. Utos ng aking biyanan sa aking asawa. Humaba ang buhok ni Pat at mabilis itong pumulupot sa mahabang dila ng dalawang mandurugo. Gamit ang matalas na buhok ni Pat, pinutol niya ang kalahating dila ng mag-ina. Pinakawala ng aking biyanan ang dalawa. Mabilis silang lumundag palayaw habang humuhuni. Dumadaing na halatang nasasaktan. Sa sumunod na araw ay aming nabalitaan na sinimulan ng gibain ang karinderya ni Aling Dedeng. Marami ang nakapansin na naging bulol na magsalita ang mag-ina. Ayon din sa ulat ni Tatay Kadyo at Nanay Dolor na lumipat ng mag-ina doon sa bundok kung saan malayo sa kapatagan. Nanumbalik ang katahimikan sa buhay ng aking pamilya. Nagsilbi iyon na mahalagang aral sa akin ng kahalagahan ng pamilya. Hindi ko na pinaalam sa aking magulang at kapatid ang nangyari sa akin sa Mindanao. 10 taon pang binuo namin ni Pat hanggang sa magdesisyon kaming umalis sa kumpanya ni Hara. Sa kasalukuyan ay nakatutok na kami sa negosyo at paminsan-minsan na lang kami tumatanggap ng proyekto. 5 ang naging anak namin ni Pat at may kanya-kanya na ring karera sa kasalukuyan. Ang tanging panalangin ko lang na sana ay sino man ang umako sa aming mga anak sa pagiging aswang ng aking asawa, makatagpo ito ng tao na magmamahal sa kanya ng wagas at walang panghuhusga. Ang hangarin ko lang, Sir Casper, na magbigay pag-asa sa mga kabataang nasadlak sa pagkapit sa patalim. Ano man ang paraan nyo o pinagdadaanan, huwag na huwag kayong bibitaw sa inyong pangarap. Huwag kayong papayag na hanggang doon na lang kayo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Wakas.